Binabati ang host na maging asawa. Gumastos ng 100,000 yuan si Joe Bingbang. Nag-trigger ng 20 beses na cashback. Pumasok sa bank account, 2 milyong yuan. Lin Feng, talaga bang ibibigay mo sa akin ang bag na ito? Ate Bingbang, nagastos na ang pera. Sa'yo na ang bag na ito mula ngayon. Ngayon pa lang tayo nagkita. Regalo agad ng isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 10,000. Baka naman may gusto siya sa akin. Ano kaya ang iniisip niya? Pero asawa na ako ng iba. Pero kung iisipin ko ang pamilya ko, ang walang kwentang asawa, matanda na, mahina na ang katawan at lakas. Si Xiaofeng naman, nasa edad na hindi natatakot sa kahit ano. Xiaofeng. Nadetect na nagseselos ang magandang hipag ng host. Si Zhao Liren ay nagseselos. Kailangan matutunan ng may-ari ng bahay na maging patas, para magtagumpay. Huwag kang magalit, ate. Anong gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Tanga ka. Matagal nang umalis ang kuya mo. Sa mga nakaraang taon, ako, at ikaw, ang bayaw mo. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ngayon, nagpadala ka pa ng pera kay ate. Pambili ng damit. Nag-aalala ka sa akin. Ang gusto ko ay ikaw. Akala ko sino ang nandito. Maingay pala. Si Lin Feng pala. Ikaw talagang walang silbi. Ate, bakit ka nandito, Lin Feng? Dahil sa 4 na taon mo sa kolehiyo, nag-loan ka para makabili ako ng kotse, makabili ng bag, dahil bumili ng singsing na may brilyante. Sa loob ng kalahating buwan, kasal ko na. Kailangan mong pumunta. Ang lokasyon, ipapadala ko sa'yo. Ako kay Chin Lily. 4 na taon akong naging sunod sa Niren. 4 na taon na sunod sa Niren. Para mabili siya ng iba't ibang regalo, pati na rin nagwaldas. Sa mga lendang platform, pagkatapos niyang magtapos, sumakay siya sa BMW, ng isang mayamang lalaki. Pinuntahan ko siya para mag-usap. Pero siya at ang kanyang kalaguyo, binugbog. Ngayon kasal na siya. Nagpapadala pa ng mensahe para mang-asar. Talagang totoo ang kasabihang iyon. Ang mga nagmamahal ng todo, sa huli, walang napapala. Xiaofeng. Xiaofeng, hindi ka na pwedeng uminom pa. Ate, wala na ba talaga akong silbi? Xiaofeng, hindi natin papansinin ang sinasabi ng iba. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Xiaofeng, gutom ka na ba? Pupunta na ako, para magluto ng pansit para sa'yo. Hintayin mo ako, ate. Limang taon na akong kasal sa pamilya Lin. Nagkaproblema ang asawa ko, hindi na siya babalik. Sa bahay na ito, ngayon, natitira na lang, ako at siya. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ate, pasensya na, kanina lang. Hindi sinasadya, walang problema. Alam ko, kung hindi dahil kay Chin Lily, na nagkabaon sa utang, hindi ka sana mahihirapan ng ganito, para alagaan ako. Nadetect ang host, nasa pinakamababang punto ng buhay. Matagumpay na nabind ang sistema ng cashback para sa asawa. Pakiusap, pakasalan mo agad ang iyong asawa. Simulan ang perpektong pagbabalik sa buhay. Sistema, Diyos ko. Binigyan ako ng cheat code. Cashback para sa asawa. Pakakasalan ng asawa ng iba. Pero ang pera ko, lahat napunta kay Chin Lily na mahal ko. Paano pa ako magkakapera para magpakasal? Sistema. Ano bang gusto mo sa akin? Ang sistemang ito ay naglalayong magbigay ng cashback sa pag-aalaga sa asawa. Kasama ngunit hindi limitado sa kabilang partido. Dapat asawa mismo ng host. Anong ibig mong sabihin? Inaalagaan ko ang asawa ng iba. Pwede ring mag-cashback ang asawa ng iba. Xiaofeng, Xiaofeng, ayos ka lang ba? Huwag mong takutin si ate. Asawa ng iba. Ate, pahiram muna ng cellphone mo. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Wala nang oras magpaliwanag. Dali, pahiram muna ng cellphone mo. Ayan na, ate, nag-transfer ako ng 1,000 piso para sa'yo. Bahala ka na kung paano mo gagastusin. Nadetect ang host, matagumpay na pinasaya ang asawa ng kuya. Nag-trigger ng 10 beses na cashback. Pumasok sa bank account ang 10,000 piso. Grabe! Ang galing!
Pinasaya lang ang asawa ng iba, may cashback na. Dahil sa system na ito, aabutin ko ang rurok ng buhay, sa loob lamang ng ilang minuto. Ang galing mo, ate. Simula ngayon, hindi na kita papahirapan pa. Ate, mula nang nagkaproblema si kuya, nagkolehiyo ako, gastos mo lahat ng pera. Ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Huwag kang mag-alala, malapit na akong kumita ng malaki. Kapag nagkapera na ako, bibigyan kita ng malaking bahay. Ikaw talaga, hindi mo nga kayang bumili ng pagkain. Sinasabi mo lang ang mga bagay na ito para mapasaya ako. Sa susunod, huwag mo nang sabihin ang mga ganitong emosyonal na salita. Ako ang ate mo. Kaya dapat lang naalagaan kita. Xiaofeng, paano ko matatanggap ang pera mo? Ate, alam ko na sa mga nakaraang taon, nahirapan ka ng husto, bibigyan kita ng pera, tanggapin mo. Marami pang pagkakataon na magastos mo ito. Tama nga pala, ate, may kulang pa sa mga gamit sa bahay. Ngayon ko na, bibilhan kita ng kaunti. Tara na. Bakit mo ako dinala dito? Ginoo, Ginang, kamusta kayo? Ano ang nais niyong tingnan? Ate, alam ko bago ka ikinasal sa kuya ko, kinilala siya bilang pinakamaganda sa paaralan. Karaniwan, nagpa-part-time din siya bilang car model. Gusto kong bilhan ka ng ilang angkop na mga damit para magamit mo sa trabaho. Hindi na kailangan. Para rin ito sa maayos mong pagtatrabaho. Kapag mas maganda ang iyong bihis, mas makakakuha ka ng maraming trabaho para kumita ng mas maraming pera para sa ating pamilya. Batay sa sukat ng katawan ng aking hipag, pumili ng ilang damit na babagay sa kanya. Sige po, Ginoo, Miss, sumama po kayo sa akin. Sige, bilisan mo na. Maganda ba itong suot ko? Ate, ang ganda naman ito. Talaga. Paano kaya, kung magpalit ka ng iba? Xiaofeng, maganda ba itong suot ko? Maganda. Ate, ang suot mo. Lahat maganda. Hello, yung mga damit na sinukat ng ate ko kanina, ibalot mo lahat. Mag-swipe ng card. Natukoy ang host, patuloy na mahalin ang asawa ni kuya. Ang gastos na ito, kabuuang 7,800 piso. Nag-trigger ng 30 beses na cashback na gantimpala, na kredito sa bank account, 29,400 piso. Xiaofeng, mahal ang mga damit na ito, di ba? Hindi ko naman magagamit lahat sa trabaho. Ate, alam ko na gustong-gusto mo ang mga damit na ito, lahat ng ito. Basta maganda kang tingnan, bibilhin ko para sayo. Magandang babae. Magandang babae, hindi ko akalain na makikita kita dito. Sabi ko na nga ba, hindi kita nakita sa car show nitong mga nakaraang araw. Yun pala. Namamasyal ka pala kasama ang iyong nobyo. Hello, Pogi. Ako ang katrabaho ni Liren. Ako si Joe Bingbang. Joe Bingbang, anong pinagsasabi mo? Bayaw ko siya. Ah, ganun pala. Pasensya na. Dahil nagkita tayo. Gusto mo bang subukan yung mga damit kanina? Maglibot-libot. Gumastos para kay car model Joe Bingbang. Unang beses na may 20x cashback. 20x cashback. Mukhang hindi ako masyadong popular. Hindi naman kayo maabala sa pamamasyal ninyo. Hindi makikigulo, mas masaya nga. Ate Bingbang, baka gusto mong sumama sa amin. Sige, pwede rin. Xiaofeng, bakit kailangan mo talagang isama si Joe Bingbang sa pamimili? Ate, hindi ko rin naisip nang ganoon kalalim.
Iniisip ko lang na siya ay kasamahan mo. Kaya dumaan na rin kami. Si Joe Bingbang ay bahagi ng sistema. Itinalagang layunin na mahalin ang asawa. Ang kayamanan ng araw na ito. Paano ko ito mapapalampas? Hello, miss. May napili ka bang bag? Maari ko itong ipaliwanag ng detalyado. Tara na. Lin Feng, bakit nandito ka rin? Chin Linling. Hindi ko rin inakala na nandito ka. Makikita kita. Naglalakad din ang ate ko dito sa paligid. Bakit hindi ka kasama niya? Naalala ko na. Matagal na kayong naghiwalay ng ate ko. Tama nga pala. Magpapakasal na ang ate ko. Hindi ka ba niya inimbitahan? Inimbitahan niya. Pero hindi ako pupunta. Kami ni Chin Lily. Matagal nang walang anumang relasyon. Talaga bang iniisip mo yan? Baka naman sinasadya mo. Nainisin ang ate ko. Para mapansin ka niya. Ate Bingbang, gusto mo ba itong bag? Ibinibigay ko sa'yo. Ito ba ang bago mong girlfriend? Ang ganda naman niya. Magandang babae. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Si Lin Feng at ang ate ko. Noong magkasama sila, wala silang kahit ano. Kung makikasama ka sa isang lalaking walang narating, ano bang mapapala mo? May mapapala ka ba sa kanya? Chin Lingling. Una, ako at si Chin Lily ay wala ng relasyon. Pakiusap. Huwag mo na siyang banggitin sa harap ko. Pangalawa, huwag mo akong tingnan gamit ang dati mong pananaw. Tingnan mo ako ngayon. Siguro sa mga oras na ito, mabilis akong magiging hindi mo maabot. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Xiao Feng, ito ba ang sinabi mo noon? Na nag-iwan sa'yo, ang kapatid ng ex-girlfriend mo. Sige. Dalawa ang nililigawan mo. Akala ko dati ay matino ka. Hindi ko akalain na isa ka rin. Babaero. Mga dalaga, mag-ingat kayo. Baka maloko kayo ng iba. Niloko tayo. Nandito kami para bumili. Ang trabaho mo ay magpakilala ng produkto. Kung magchichismis ka pa dito, mag-iingat ka at irereklamo kita. Ito ang pinakabago namin. Hermie Kelly bag. Presyo, 10,000 yuan. Tingnan nyo na lang. Sa totoo lang, hindi nyo rin naman mabibili. Gusto mo ba, Ate Bingbang? Oo, gusto ko, pero masyadong mahal. Hindi ko kaya bilhin. Dahil katrabaho ka ng hipag ko. Ngayon lang tayo nagkita, kaya itong bag na ito ay regalo ko sa'yo sa unang pagkikita natin. Lin Feng, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang pera mo, matagal nang naubos ng ate ko. May utang ka pa sa online lending. Nagpapanggap kang mayaman para makipaglandian. May kapasidad ka ba para gawin yan? Mag-swipe ng card. Sige. Gusto kong makita kung ilang sentimo ang laman ng card mo. Matagumpay na nabayaran ang 10,000 piso. Binabati ang host sa pagiging asawa. Nagastos ni Joe Bingbang ng 100,000. Na-trigger ang 20 beses na cashback. Pumasok sa bank account, 2,000,000 piso. Lin Feng, talaga bang ibibigay mo sa akin ang bag na ito? Ate Bingbang, nagastos na lahat ng pera. Sa'yo na ang bag na ito mula ngayon. Kakakita lang natin, binigyan mo na ako ng bag na nagkakahalaga ng 10,000. Hindi kaya may gusto siya sa akin. Pero may asawa na ako. Pero pag-isipan ko muna, ang inutil na asawa. Matanda na. Mahina na ang katawan at lakas. Si Xiao Feng ay nasa edad na hindi natatakot sa panganib. Xiao Feng. Nadetect ang magandang hipag ng host. Si Zhao Liren ay nagseselos. Kailangan matutunan ng may-ari ng bahay na maging patas, para maging maayos. Ate, huwag kang magalit. Anong gusto mo? Bibilhan kita. Tanga kang bata. Matagal nang umalis ang kuya mo. Sa mga nakaraang taon, palagi akong kasama mo, ang bayaw mo. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ngayon, nagpadala ka pa ng pera kay ate. Pambili ng damit. Nag-aalala ka sa akin. Ang gusto ng puso ko ay ikaw. Akala ko kung sino na ang maingay dito. Si Lin Feng pala. Ikaw na walang kwenta. Ate, bakit ka nandito? Lin Feng, hindi ko akalain na makikita kita dito. Huwag mong sabihin. Alam mo na ang plano ko ng maaga. Lumapit ka. Gusto mo na naman makuha ang atensyon ko. Ano? Bata, makinig ka.
Si Chin Lily. Asawa ko na siya ngayon. Ikaw na isang hampas lupa. Lumayo ka na sa amin. Xiao Feng. Mga magagandang babae, kumusta kayo? Ako si Sun Qiang. Interesado ba kayong makilala ako? Anong ginagawa mo? Gusto ko lang makipagkaibigan. Ate, gusto ko sanang sabihin sa'yo. Si Lin Feng, hindi man lang kumurap. Binilhan niya yung babaeng katabi niya, ng bag na nagkakahalaga ng 100,000. Ano? Si Lin Feng, hindi ba puno na ang mga utang mo sa online lending? Paano ka nagkaroon ng pera ulit? Sige na, dahil naging tuta kita ng ilang taon. Kapag ikinasal na kami ng asawa ko, dapat pumunta ka ha. Pero, kailangan mo akong bigyan ng pulang sobre na nagkakahalaga ng 88,888. Malaking regalo. Magpapakasal ka. Imbitahin mo ako, ang ex-boyfriend mo. Hindi yata tama, Lily. Pinapakita mo sa ex-boyfriend mo ang pagmamahalan natin. Hindi ba't parang tinutusok mo siya sa puso? Ay nako. Isang pares ng lumang sapatos na itinapon ko na. Gusto mong maging rebound guy. Wala akong pakialam. Pero Sun Qiang, bibigyan kita ng mabuting payo. Nung mga taon na magkasama kami ni Chin Lily, nakikipagrelasyon din siya sa ibang mga lalaki. Narinig ko na siya ay buntis pa rin ngayon. Nako. Tungkol sa batang ito, kung anak mo ba talaga, hindi ko masasabi. Asawa, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Ang batang nasa tiyan ko ay siguradong sayo. Lin Feng, ano bang pinagsasabi mo dyan? Isa ka lang aliping naglilingkod sa akin. Walang babaeng magmamahal sa isang duwag na katulad mo. Habang buhay kang magiging walang kwenta. Nadetect na ang host ay iniinsulto. Nagsimula ang random na misyon. Maghanap ng girlfriend. Paiya ang ex-girlfriend. Natapos ang misyon. Makakakuha ng misteryosong regalo. Grabe. Sa oras na ito, saan ako hahanap ng girlfriend? Xiao Feng. Dahil sa binilhan mo ng bag si ate. Gusto mo bang tulungan ka ni ate? Ate Bingbang, ano ang plano mong pagtulong sa akin? Huwag mong sabihin. Ate Bingbang, gusto mo bang maging nobyo ko? Ate Bingbang, ano ang plano mong? Paano mo ako tutulungan? Gusto mo na si ate. Paano ka tutulungan? Ate Bingbang, hindi mo ba ako ipapakilala sa girlfriend? Xiao Feng. Dahil si Chin Lily, wala na talagang kinalaman sa'yo. Umalis na tayo. Huwag kang magmadali umalis, Liren. Hindi mo nakita. Ang dating nobya niya, sobrang mayabang na siya. Ngayon, itong sama ng loob, kung hindi mo matulungan ang bayaw mo. Paano siya makakabangon sa buhay, Lin Feng? Ang pagiging inutil ay nasa kanyang likas na ugali, hindi magbabago kahit kailan. Siya ay ang iyong hipag. Ito. Mukhang hindi kayo masyadong magkakilala. Huwag mo sanang sabihin sa akin, sila ang mga nobyo mo. Xiao Feng, hindi ba sinabi mo kaninang umaga na maraming babae ang humahabol sa'yo at nahihirapan kang pumili dahil sa dami nila? Siya lang. Marami pang ibang babae ang humahabol. Lin Feng, yang mga problema mo, matagal nang sinabi sa akin ni Lily. Kung makakahanap ka man lang ngayon ng babaeng magmamahal sa'yo, luluhod ako at tatawagin kang lolo. Xiao Feng, ikaw, naniniwala ka ba kay ate? Baka matatalo ka na. Ang girlfriend ni Xiao Feng, nandyan na. Siya. Hindi pwede ito. Mas maganda pa ang susunod. Kuya Feng. Narito na kami. Kuya. Munting bata. Hanap ni ate para sa'yo. Itong 7 girlfriend. Masaya ka ba? Ate Bingbang. Ano ito? Nahanap ko ito para sa'yo. Syempre naman. Ayoko makita na tinatapakan ka ng yabang ng ex mo. Bukod pa rito, itong 7 magagandang babae, hindi ba't pasok sa panlasa mo, at layunin sa buhay? Anong layunin? Syempre,
Para sa mga asawa, magtatag ng puso. Para sa mga ate, magtatag ng buhay. Para sa mga ina, magtala ng karunungan. Para sa mga balo, magbigay ng kapayapaan. Ate, anong hindi mo naiintindihan? Si Joe Bingbang. Talagang bihasa sa larangan ng pag-ibig. Talagang tinamaan niya ang punto. Tama na, Lin Feng. Sinong niloloko mo dito? Katulad mo na isang mahirap na tao. Paano ka magkakaroon ng ang daming magagandang babae ang humahabol? Sa isang tulad mong walang kwenta, may kumukuha pa sa'yo para gawing kayamanan. Bakit ako hindi pwedeng magkaroon ng ganito karaming magagandang babae na humahabol? Ikaw, bata. Sabi mo itong 7 babae ay lahat manliligaw mo. Sa tingin ko, mga bayaran mo lang sila para magpanggap. Parang nag-show shooting ka lang. Tama. Asawa, tama ang sinabi mo. Itong mga babae, siguradong mga bayaran mo lang. Kahit si Lin Feng, magkano man ang ibigay sa inyo, para samahan siya sa palabas na ito. Sinasabi ko sa inyo ng malinaw, itong batang ito, matagal nang wala akong pera, puro utang na ang naipon. Sa huli, kahit isang cash-in, wala kayong makukuha. Kita nyo ba? Ito ang bag na binili ni Xiaofeng para sa akin. Ang halaga, 10,000 piso ito. Siguradong si Lin Feng ito, sa kung anong platform na naman siya ng utang ng pautang na may mataas na interes. Nagpapanggap na mayaman dito. Chin Lily. Sa tingin ko, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Hindi ka iiyak, di ba? Sige. Kung ganun, bibigyan ko ang 7 magagandang babae dito, ng tig-iisang branded na bag. Anong sinabi mo, Xiaofeng? Huwag kang magulo. Huwag kang mag-alala. Ate, alam ko ang ginagawa ko. Totoo ba ang sinabi niya kanina? Talaga bang mayaman siya? Basta na lang, magbibigay ng 7 branded na bag. Mga binibini, ngayon, ang lahat ng nakita ninyo, na branded na bag sa tindahan, pumili ka ng kahit ano, pumili ka ng kahit ano, ang lahat ng gastos ngayon, ay sagot ni Ginoong Lin. Ikaw, lumapit ka. Bakit? Dalhin mo ang mga nasa tindahan nyo, ang pinakamahal at pinakamataas na uri ng mga bag, ilabas mo lahat, ibibigay ko sa mga girlfriend ko. Ang galante mo, kuya. Xiaofeng, seryoso ka ba? Ate, huwag kang mag-alala, walang problema, sige, mabuti. Lin Ling, ilabas mo lahat sa kanya, gusto kong makita mamaya. Kung siya talaga, may paraan para bayaran ito. Lin Feng, ang kabuuang presyo ng 7 bag na ito, ay 1,058,000 yuan. I-swipe ang card. Ilagay. Gusto kong makita kung sapat ang pera mo. Matagumpay na pagbabayad. 1,058,000 yuan. Paano nangyari yan? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Kahit sa utang, hindi ka basta-basta makakakuha ng ganito karami. Congratulations sa host. Matagumpay na nakapagkonsumo para sa 7 magagandang babae na may asawa bilang target, nag-trigger ng 10 beses na cashback, pumasok na sa bank account, 10,050,000. Matagumpay na natapos ng host, ang random na misyon na sampalin ang ex-girlfriend. Espesyal na gantimpala, misteryosong malaking pakete, isang marangyang villa sa Jiangcheng Yunding Yipen, na pinakamataas na antas. Talagang hindi matatawaran ang sistema ng cashback para sa asawa, pati ang mansyon ay naihatid na. Tama nga pala, sistema. Itong 7 magagandang babae, mukhang ang ilan sa kanila, ay hindi pa kasal. Maituturing ba silang mga asawa, basta't nagkaroon sila, ng aktwal na malapit na ugnayan sa ibang kasarian. Kasama na sa malawak na kategorya ng asawa, makakatanggap ng cashback na benepisyo. Ah, ganun pala. Peke. Lahat ng ito ay peke. Chin Lily. Sino ba ang nagsabi kanina ng buong tiwala? Na basta makahanap ako ng girlfriend, lumuhad ka at tawagin akong lolo. Mga magagandang babae, sabihin ninyo, kayo ba ang mga girlfriend ko? Oo. Asawa. Kuya Feng, nangako ka na pupunta ka mamayang gabi para mag-injection. Hindi pwedeng hindi to pa rin ang pangako. Kuya Feng, gusto kong mamasyal ngayon. Samahan mo ako, please. Sige, sige, Kuya Feng. Kagabi sa bar, sabi mo ako ang pinakamagaling sumayaw. Ngayong gabi, mag-isa akong sasayaw para sa'yo. Sige. Ngayon, panahon na para tuparin ang pangako. Lumuhad ka at tawagin akong lolo.
Bakit mo ako sinuntok, kung hindi dahil sa pastahan mo sa kanya? Hindi sana ako mapapahiya ng ganito. Ikaw ang nakipagpustahan sa kanya. Dapat tawagin mo siyang lolo. Ikaw na ang tumawag, Sun Qiang. Lin Feng, hintayin mo ako. Mahal. Ate. Xiao Feng. Ayos ka lang ba? Talagang natakot ako kanina. Ate. Ayos lang ako. Xiao Feng. Ngayon, ako at ang mga kaibigan ko, ay talagang nagbigay ng karangalan sa'yo. Tutulungan kitang makaganti. Ano ang ihahandog mo sa amin, Bing Bang? Di ba't si Xiao Feng ay bumili na ng mamahaling, mga branded na bag para sa inyo? Sige na, tama na, Liren. Biro lang ako. Kami. Tinanggap na namin si Xiao Feng. Ganitong kamahal na regalo, at napanood pa itong napakagandang eksena ng sampalan. Paano pa kami hihingi ng iba? Sa totoo lang, wala naman ito. Nasa gitna ako ng lungsod. Pero may isa akong 500 metro kwadradong malaking bahay. Anong tawag? Yunding Yipan. Kung sakaling mga binibini, kung may oras kayo, pwede. Sama-sama tayong maglaro. 500 metro kwadrado, malaking mansyon. Ang daming mga may bahay. Bawat isa ay nagdala sa akin ng napakalaking yaman. Kung may pan ko silang lahat, makahanap ng dahilan. Grabe ang paggastos nila. Mas kikita ako ng mas malaki. Anong nangyari kay ate? Tingnan ko nga kung may lagnat ka. Bakit kung ano-ano na ang sinasabi mo? Xiao Feng, hindi sa hindi kita pinaniniwalaan, kundi ang mga bahay bakasyunan sa Yunding Yipin ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Ikaw naman, huwag mo nang gawing biro ang ate mo. Sige mga kaibigan, tapos na ang palabas. Nakuha na rin ang mga regalo. Umalis na tayo. Sa ibang araw, magpapakain si ate sa inyo. Huwag naman. Hindi pa natuturok ang karayom. Maliit na bata. Ganito ka ba kahirap iwan? Diretso ang tingin ng mata. Napakabata mo pa. Namimiss mo ba ang dalaga? Bing Bang, anong sinasabi mo? Ate, wala akong problema. Ganito si Xiao Feng. Baka tama si Joe Bingbang. Pag-usapan natin, nandyan na nga siya, sa edad na dapat magka-girlfriend, palaging mag-isa. Baka naman masyadong nalulungkot, sayang, sa loob ng maraming taon, wala namang ipon. Ako ang walang silbing hipag. Si Xiao Feng ngayon, sobrang galante, yung perang pinambili ng mga bag, siguradong inutang niya yun, para lang magyabang sa ex-girlfriend niya. Xiao Feng. Anong nangyari sa ate mo? Xiao Feng, alam kong puno ka ng sigla at tapang. Bata pa tayo. Pero sa pang-araw-araw, huwag mong isipin ang mga kalokohan. Mag-iipon ako ng mabuti. Magsusumikap ako para makaipon ng dote para sa'yo. Okay ba? Kanina sabi ng sistema, bibigyan ako ng isang set, ang bilya sa Yunding Yipin. Kailangan kong tingnan, kung totoo ba ito. Ate, baka gusto mong mauna ng umuwi. Gusto ko pang maglakad-lakad mag-isa. Sige. Mauna na akong magluto. Hinihintay ka namin para sa hapunan mamaya. Xiao Feng. Paalisin mo muna ang iyong hipag. Tama ba? May gusto ka bang sabihin kay Ate Bingbang? Ay nako. Ay nako Ate Bingbang. May kailangan lang talaga akong gawin ngayon. Kailangan ko nang umalis. Sige. Pero ate, hindi siya yung tipo ng tao na mapagsamantala. Ngayon, dahil tinanggap ko ang iyong bag, sa susunod, kahit saan, kahit kailan, basta kailangan mo, tawagan mo ako anumang oras. Ginoong Lin. Ako si Suwan, ang eksklusibong tagapamahala, na itinalaga ng Yunding Yipan para sa iyo. Ako ang bahala, sa lahat ng bagay sa iyong bilya. Sisiguraduhin kong maranasan mo ang pinakamarangyang serbisyo. Mayroon pa palang magandang tagapamahala. Talagang pangmayaman ang ganitong kasiyahan. Lin Feng, paano ka nandito? Ate Bingbang. Ang galing, hindi ko akalain na makikita kita dito. Oo nga, hindi ko rin akalain na ganito ka-coincidental. Kaya ito ba ay talagang coincidence? O may ilang tao, na sinadyang mangyari ang pagkikita. Hindi kaya nalaman mo, na ang bahay ni ate, ay malapit lang sa lugar na ito.
At sinadya mong maghintay dito, bata. Siyempre hindi. Ginoong Lin, narito ang iyong titulo ng ari-arian at susi ng bilya. Pakikuha na po. Walang problema, kung may problema ka. Pwede mo akong kontaken 24 na oras. Xiaofeng, sa'yo ang bilya na ito. Tama. Gusto mo bang pumasok at tingnan? Terra. Wow, ang bahay na ito ay nasa sentro ng syudad. Ang halaga nito ay ilang milyon. Sa iyo pala ito. Walang ibang tao dito ngayon, bata. Sabihin mo sa ate. Ano ang tingin mo kay ate? Maganda ba siya? Kapag ang lalaki ay nagkaroon ng pera, ang mga babae ay kusang lalapit. Walang mali sa sinabi ng mga ninuno. Kung ako'y dating mahirap at walang-wala. Ang isang tulad ni Zhou Bingbang, na napakagandang babae, hindi man lang ako papansinin. Ngayon, ang kanyang ugali ay parang lantad na lihim na alam ng lahat. Xiao Feng Feng. Nasira ang tubo ng tubig sa bahay ni ate. Pwede bang ngayong gabi? Makitulog muna ako sa inyo. Sa kondisyon na kailangan mong mangako kay ate na wala kang kahit anong mali siya. Sabi ng babae, huwag. Iyan ang gusto ni Zhou Bingbang. Malinaw na ito ay kusang loob na pag-atake sa akin. Ate Bingbang, pwede kang manatili ng kahit gaano katagal. Napakabuti. Hindi pa ako kailanman magpalipas ng gabi sa ganitong kaluwang mansyon. Xiaofeng, pwede ba akong kumuha ng litrato? I-post ko sa social media bilang alaala. Sige, kumuha ka lang. Salamat, Xiaofeng. Gabi na. Bakit hindi pa umuuwi si Xiaofeng? Ito si Xiaofeng. Halika, Xiaofeng. Mag-picture tayo bilang alaala. Xiaofeng, medyo mainit ang panahon. Napansin ko kanina, mukhang handa na ang tubig sa banyo. Bakit hindi ka muna maligo? Hindi na muna ako maliligo. Sige, ako na muna ang maliligo. Maliit na bata. Huwag kang sumilip ha. Ang gabi na, bakit si Xiaofeng, kasama si Zhou Bingbang? Si Zhou Bingbang, hindi kaya, may gusto sa inosente kong bayaw. Gawin mo na. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ko silang hanapin agad. Naku, abala sa pag-asikaso kay Zhou Bingbang. Nakalimutan ko ang oras. Naghihintay pa sa bahay si ate. Hello, ate. Xiaofeng, magkasama ba kayo ni Zhou Bingbang? Nasa villa area ba kayo ng Yonding Yipan? Nasa labas na ako ngayon. Lumabas ka agad. Anong sister-in-law? Nasa labas ka na. Hintayin mo ako sa labas. Parating na ako. Anong nangyari kay Xiaofeng? Anong nangyari? Pumunta ang hipag ko para hanapin ako. Sa ganitong oras ng gabi. Kung makita kanyang nandito, hindi ko maipapaliwanag ito. Kailangan ko nang umalis. Paano ako? Dito ka na tumira. Kahit gaano katagal mo gusto, aalis na ako. Ate. Gabi na, Xiaofeng. Bakit hindi mo ako tinawagan? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Pasensya na, ate. Sa susunod, mag-iingat na ako. Hindi na kita pababayaan mag-alala. Gabi na, bakit ka nandito sa ganitong lugar? Hindi ka ba kasama ng kung sino? Wala. Ate, huwag kang magkamali ng akala. Dumaan lang ako rito, curious lang.
Wala nang problema ngayon. Umuwi na tayo. Buti na lang mabilis tayong umalis. Nasa villa pa rin si Joe Bingbong ngayon, para hindi mag-isip ng masama si ate. Ang tungkol sa villa, kailangan maghintay ng pagkakataon, para maipaliwanag sa kanya. Xiaofeng, may tinatago ka ba sa akin? Wala naman, ate. Ano bang pwede kong itago sa'yo? Mukhang ayaw sabihin ni Xiaofeng ang totoo sa akin. Hindi ko rin alam kung si Joe Bingbong ay dinala siya sa ganoong lugar, at may ginawang masama sa kanya. Tingnan mo siya, parang wala sa sarili. Mukhang kailangan na talagang hanapan siya ng seryosong girlfriend na mag-aalaga sa kanya. Uminom ka ng tubig. Xiaofeng, may oras ka ba bukas? Wala naman, bakit po ate? May isang dalaga sa bahay ng aking nakatatandang pinsan. Napakaganda niya. At mabait pa. Bukas ay aayusin ko ang inyong pagkikita. Tingnan natin kung maaari kayong magkaibigan. Ate, bakit mo biglang binanggit ito? Xiaofeng, alam kong bata ka pa. Punong-puno ng sigla, pero hindi ka pwedeng makipag-usap. Lalo na sa mga may asawa na. Kung may mangyari man, magiging problema ito. Ate, si Ate Bingbing at ako ay talagang. Huwag kang magsalita. Naiintindihan ka ni ate. Huli na rin. Bakit hindi ka matulog ng maaga, para makapagpahinga ka, at may lakas ka bukas para sa date, ate? Tungkol sa date na ito, pwede bang huwag muna nating madaliin? Hindi pwede, napag-usapan na namin ito. Xiaofeng, sa edad mong ito, maghanap ka ng girlfriend. Ang unang yugto ay ang magustuhan nyo ang isa't isa. Kung magkaayos kayo tungkol sa dowry, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa pag-aayos niyan. Tingnan mo, mas maganda kung maghahanap ka ng matinong girlfriend. Makakatulong ito para magpakaseryoso ka, at makakatulong din sa tamang paraan ng pag-aayos. Ang iyong walang tigil na pag-aalboroto sa panahon ng kabataan. Sa edad mong ito, bilang isang binata, naiintindihan ko yan. Sige na nga. Xiaofeng, ang ipapakilala ko sa iyo ngayon, ay anak ng aking tiya. Sinasabi nilang mabait siya. Ang mga dapat tandaan, sinabi ko na sa iyo ang lahat. Mamaya, siguraduhin mong magpakitang gilas ka. Mag-iwan ng magandang impresyon. Sige, ate, alam ko na. Si Xiaofeng ang pinakamahusay. Tara na. Pasensya na sa paghihintay. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang kapatid ng asawa ko, si Lin Feng. Magandang babae. Dahil ito ay isang pagkikita, magiging kapat ako sa inyo. Ang anak namin na si Tian Tian, ay talagang mahusay simula pagkabata. Maganda pa siya. Saan ba nagtatrabaho ang bayaw mo? May bahay ba siya? Magkano ang ipon niya? Sasabihin ko sa'yo, yung huling nanligaw kay Tian Tian. May taunang kita na ilang daang libo. Gusto mo ba akong sundin mo na lang ang sinasabi nila? Sige, dahil ipinakilala ito ng hipag ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tita, wala akong trabaho ngayon. Sa gitna ng lungsod ng Jiang, mayroon akong 500 metrong villa. At ang ipon ko, mga 1 milyon lang. Ano? Ano? Nasa gitna ka ng lungsod ng Jiang. May villa ka sa Yunling Yipan na 500 metro kwadrado. May 10 milyong deposito ka pa. Liren, ang bayaw mo pala ay napakayaman. Bakit hindi mo ito nabanggit kahit kailan? Sa gitna ng araw, bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Ate, totoo lahat ng sinasabi ko. Ikaw, maganda ka. Ano bang binubulong nyo dyan? Bakit hindi nyo sabihin ng malakas? Tian, huwag kang basta umupo dyan. Maging masigla ka naman. Makipag-usap ka ng mas madalas kay Xiaofeng. Ma, tingnan mo naman ang suot niya. Mula ulo hanggang paa, puro peke. Pag pinagsama-sama, hindi aabot ng 200 piso. Tapos may malaking bahay sa gitna ng syudad. At libo-libong ipon. Niloloko ka lang niya. Mga matatandang walang alam. Ano ba, niloloko mo ako? Tita, totoo lahat ng sinasabi ko. Sige nga, sabi mo marami kang ipon. Una nating pagkikita, bilhan mo ako ng maayos na regalo. Bumili ng regalo. Oo.
Oo, maganda nga. Hindi ko sinasabi. Ang bayaw mo. Gustong ligawan ng anak ko, paano siya pupunta ng walang dala? Ang anak ko ay isang dalagang Pilipina. Kung gusto mong ligawan ng anak ko, kailangan mong magpakita ng tunay na aksyon. Na-detect na ang kasalukuyang, ang kamatch sa blind date, si Lee Tian. Parang pagmamahal sa isang lungsod. Nagkaroon ng malapit na relasyon sa maraming iba't ibang tao. Pasok sa mga katangian ng isang asawa. Kapag gumastos para sa kanya, maaaring matrigger ang 10 beses na cashback na gantimpala. Hindi ba ikaw ang sinasabing dalagang mahinhin? Oo nga, oo nga. Ang anak ko ay isang dalagang Pilipina. Walang duda. Bakit? May reklamo ka ba? Sistema. Sabi mo siya ay may asawa. Totoo ba yan? Ang sistemang ito ay nakatuon sa pagbabalik ng may asawa, sa pamamagitan ng pag-scan ng vital signs, at pag-aaral ng mga pattern ng pag-uugali. Si Lee Tian ay 2 buwan ng buntis. 2 buwan na siyang buntis. Sino ang mag-aasawa sa kanya, ay magiging tatay agad. Hindi ba siya magiging isang stepfather lang? Hoy, ano bang tinitingnan mo dyan? Para sa kapakanan ng iyong ate, bibigyan kita ng isang pagkakataon, para ligawan ako. Huwag mong sayangin ito. Tama ka. Sa unang pagkikita natin, dapat kitang bigyan ng regalo. Hintayin mo. Xiao Feng. Ate, hintayin mo ako dito sandali. Babalik ako agad. Liren, itong bayaw mo. Mukhang may alam sa mga bagay-bagay. Alam niya kung paano gumastos para ligawan si Tian. Ma, sasabihin ko na ngayon pa lang. Kung totoo ngang mayaman siya gaya ng sinasabi niya, pwede kong isiping makipagrelasyon sa kanya. Kung malaman ko na siya ay isang hambog na puro yabang lang. Hindi ko ito matatanggap. Narinig mo ba, Liren? Mataas ang pamantayan ng anak ko. Regalo para sa iyo. Regalo para sa iyo. Ano ito? Wala man lang balot. Ito ba ang Reg Along binili mo para sa akin? Ang mga bagay na ito ang mga kailangan mo sa kasalukuyan. Anong kalokohan ito? Paano mo nagawang bilhan? Nang gamit pambata ang anak ko. Ang anak ko ay dalagang-dalaga pa. Tita, huwag po kayong magalit. Sa tingin ko lang kasi itong mga bagay na ito ang pinakaangkop ngayon sa kalagayan ng katawan ng anak nyo. Ano bang sinasabi mo? Ang anak mo ay 2 buwan ng buntis, hindi mo ba alam? Binili ng host si Lee Tian ng mga gamit para sa ina at sanggol. Gumastos ng 3,000 yuan. Nagkakalkula ng gantimpala ang sistema. 10 beses na cashback ay naipadala na. 3,000 yuan ay naipadala na sa bank account. Tita, ang anak nyo ay 2 buwan ng buntis. Ikaw na ina. Hindi mo man lang alam. Mukhang kulang ang pag-aalala mo sa iyong anak na babae. Tian, totoo ba ang sinasabi niya? Buntis ka ba? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Xiao Feng, ano ba talaga ang nangyari? Ate, napakasimple lang ng sitwasyon. Ang anak ng iyong pinsang buo, nabuntis bago ikasal. Sino man ang magpakasal sa kanya, talagang ikaw ang magpapasan ng problema. Kalokohan, huwag kang mag-imbento ng kwento. Sinabi ko lang na buntis ka. Bakit ang laki ng reaksyon mo? Hindi ba halatang may tinatago ka? Ako, nagalit lang ako sa'yo. Tian, bakit parang lagi kang nasusuka nitong mga nakaraang araw? Ano bang nangyayari sa'yo? Itong sintomas na ito, baka naman talagang buntis ka na. Tian, sabihin mo kay mama, totoo bang buntis ka? Ay naku. Talagang malas ang pamilya natin. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa nakaraang buhay? Bakit ba ako nagkaroon ng anak na walang hiya tulad mo? Ate, huwag ka munang magalit, magpakalma ka. Paano ako magpapakalma? Napahiya na ako ng husto. Malas sa pamilya. Malas sa pamilya talaga. Sabihin mo, Tian, sino ang walang hiyang lalaking iyon? Nang malaman niyang buntis ako, tumakas siya. Ano? Tumakas. Nanay. Ate, ayos ka lang ba? Ay naku. Ayoko nang mabuhay. Wala na akong mukhang ihaharap sa tao.
Ikaw talagang patay na bata ka. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ka pa nga ikinakasal. Nilagyan mo na ng sungay ang magiging asawa mo. Paano na ang mukha namin ng tatay mo? Saan namin itatago? Tara, umuwi ka na kasama ko. Tingnan natin kung hindi ka paluin ng tatay mo. Nako, nanay, dahan-dahan lang. Masakit. Masakit, may as. Umuwi ka na kasama si nanay. Xiaofeng, pasensya na. Hindi ko rin inakala na ganito ang mangyayari. Ang plano ko sana ay ipakilala ka sa mabuting babae. Pero, si ate, alam ko na mabuti ang iyong intensyon. Pero ang mga bagay na may kinalaman sa damdamin, talagang hindi mapipilit. Kailangan ng tamang pagkakataon. Xiaofeng, tama ka. Masyado akong nagmadali sa pagkakataong ito. Talagang pinilit ko ang mga bagay-bagay. Buti na lang at napansin mo agad. Kung hindi, talagang ikaw ang magpapasan ng problema. Si ate ay magdaramdam habang buhay. Totoo yan. Buti na lang at matalas ang mata ko. Kung hindi sana, pinakasalan ang tao. Tapos sa ulo, diretso naging parang pastulan. Naging tatay agad. Matagal na naghirap magpalaki ng bata. Tsaka lang nalaman, na para sa iba pala ang pagpapalaki. E paano na ang mga magulang ko at kuya ko? Hindi mula sa ilalim na nagpakita sa panaginip. 3 beses na halo-halo. Baka bugbugin ako hanggang mamatay. Ay nako, huwag mo nang sabihin pa. Lalo akong nakakaramdam ng pagkakautang. Ate, kung talagang nararamdaman mong may utang ka sa akin, kung ganun, bigyan mo na lang ako ng kabayaran. Ano ba ang gusto mong kabayaran? Xiaofeng, bakit ganito ang tingin niya sa akin? Hindi kaya. May balak siyang gawin sa akin bilang ate niya. Huwag kang magbigay ng labis na kahilingan. Xiaofeng, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi kaya. May iniisip siya tungkol sa akin bilang hipag. May iniisip siya. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit parang gusto ko rin siya. Pero siya pa rin ang bayaw ko. Xiaofeng, huwag kang ganyan. Ate, nagutom lang ako bigla. Gusto ko sanang samahan mo akong kumain. May problema ba doon? Yung sinabi mong kabayaran, kasama ka lang namin kumain. Oo nga, ate, ano sa tingin mo, ang kabayaran? Wala naman. Walang problema, Tara na, alis na tayo. Gutom na ako. Tara. Kakaiba. Ilang araw na ang lumipas. Si Linfeng na batang iyon, wala man lang balita. Ni isang tawag wala. Siya talaga bang mayaman siya? Ito ba'y kalooban ng langit? Nasa pinakamahirap na yugto ng buhay ko, nakilala ko siya na pinakabata. Kung alam ko lang noong gabing iyon, hindi ko sana pinakita ang pagiging mahinhin. Diretso ko na sana siyang sinunggaban. Ang manok na nasa bibig ko ay nakatakas pa. Ay nako. Xiaofeng. Xiaofeng, hinahanap kita. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Ate Bingbang, ang galing naman. Bakit ka nandito? Oo nga, ang galing naman. Tayo nga. Talagang magkasundo tayo. Sa lahat ng bagay, hindi mo alam, noong gabing iyon, pagkatapos mong iwan ang tao mag-isa. Sobrang nag-alala siya sa'yo. Xiaofeng, noong gabing iyon, ikaw at si Zhou Bingbang, nag-iisa kayong dalawa sa isang kwarto. Ano ang ginawa ninyo? Ang bait ng asawa mo. Narinig ko ito. Parang gusto na akong kainin. Kung malaman niya, na si Zhou Bingbang ay nasa villa, at nagbigay ng iba't ibang pahiwatig para akitin ako, hindi ba't katapusan ko na iyon? Hindi pwede, kahit patayin, hindi ko sasabihin. Ate, huwag kang magkamali ng akala, hindi ganoon ang nangyari. Si Ate Bingbang. Noong gabing iyon, biglang nasira ang tubo sa bahay. Oo, tama, nasira ang tubo. Nagkataon lang na napadaan ako doon. Humingi siya ng tulong sa akin, para ayusin ang tubo sa bahay niya. Ayusin ang tubo. Oo, Liren, buti na lang at nandoon si Xiaofeng nung gabing iyon. Biglang bumara ang kanal sa bahay ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang bara. Sakto nakasalubong ko siya, kaya si Xiaofeng, tinulungan ako. Naayos ang tubo. Magaling si Xiaofeng. Agad niyang naayos. Naayos ang tubo. Ayusin ang tubo, ayusin ang tubo. Sabi mo linisin ang kanal. Ang sarap pakinggan. Parang ang daming naiisip tuloy. Madali lang yan. Ay naku ate. Gutom na ako. Kain na tayo. Sige, kakain ba kayo? Ang galing naman. Hindi pa rin ako kumakain. Kung okay lang. Pwede bang sumama?
Na-detect na tumataas ang pagkagusto ni Joe Bingbong sa host, naglabas ng random na misyon. Kasabay na para kay Joe Bingbong at Joe Liren. Gawin ang mga gawain sa pagbili. Tapos na, makakakuha ng isang misteryosong raffle. Ang sistema ay nagbigay muli ng random na gawain. Kung ganun, ang misteryosong raffle na ito ay hindi dapat palampasin. Sige, walang problema. Ay nako, ate, kain lang naman ito. Mas masaya kapag marami. Oh, sige, alam ko may restaurant sa unahan. Sakto, maganda dun. Pumunta na lang tayo doon. Sige. Munting bata, susundin kita. Xiaofeng, ang sarap ng luto mo. Ang galing ng panlasa mo, pati na ang napiling restaurant, ang ganda ng estilo. Binabati kita, host, natapos mo ang random na misyon sa paggastos. Para kina Joe Bingbong at Zhao Li. Pwede ka nang mag-raffle anytime. Ate, huwag ka lang manood, tikman mo rin ito. Magandang babae, talagang naiinggit ako sa'yo, napakagaling ng bayaw mo. At napakabait at maalaga pa, kung mas bata lang ako ng 10 taon, siguradong liligawan ko siya. Xiaofeng, pwede ba ngayong gabi? Pwede bang makitulog ulit sa bahay mo? Joe Bingbong, sa harap ko na asawa ng kuya mo, sinasabi mong gusto mong tumira sa bahay ng bayaw mo, tama ba yan? Hindi ba tama? Hindi naman ito ang unang beses na ginawa ko to. Xiaofeng, hindi ba't sinabi mo, napupunta ka sa bahay niya para ayusin ang tubo? Meron ka bang tinatago sa akin? Ate, may isang bagay na talagang itinago ko sa iyo. Ano yun? Sa totoo lang noong araw na iyon, pumunta ka sa Cloud Peak Elite, sa harap ng villa para sunduin ako. Hindi ako dumaan lang. Lumabas ako mula sa sarili kong villa. Ano? Talaga bang may sarili kang villa? Nasa Cloud Peak Elite pa rin. Ang villa sa Cloud Peak Elite ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Nako. Abala sa pag-imbento ng kwento. Nakalimutan ko na ito. Kailangan kong mag-isip ng dahilan. Oo nga pala, nanalo ako ng jackpot sa loto. Oo nga, nanalo ng jackpot. Ano? Nanalo ka ng jackpot sa loto. Bakit, ate? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba naniniwala? Ang galing mo, Xiaofeng. Nanalo ka talaga ng ilang milyon sa loto. Sa wakas ay, makakapag-asawa ka na. Ang aking nababahalang puso, ay maaari ng mapanatag. Xiaofeng, talagang nanalo ka sa loto. Magkano ang napanalunan mo? Yung bahay na iyon ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Nanalo ka ba ng 1 bilyon? Ah, ito, lihim yan. Ate, hindi ko sinabi tungkol sa pagkapanalo ko. Agad kitang sasabihan, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Tanga ka. Paano kita magagalit? Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang maghirap pa. Masaya ako para sa'yo. Hindi ko na mahintay pa. Ate, ngayong gabi, pwede na tayong lumipat sa bahay bakasyunen. Hindi na natin kailangang magsiksikan sa inuupahan. Iyan ay bahay mo. Paano ako makikitira doon? Nako, ate, kailangan pa ba nating maghiwalay ng sa iyo at sa akin? Inalagaan mo ako ng maraming taon. Nag-alala ka para sa akin. Ngayon may pera na ako. Ito na ang panahon para suklian kita ng mabuti. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita ngayon para bisitahin ang aking villa. Terra. Hintayin niyo ako. Xiaofeng, totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Ate, hindi ka nananaginip. Ito nga, ito na ang bago nating tahanan. Manirahan ka lang dito. Gaano mo man katagal gustong tumira. Sige na, gabi na. Pagod na rin kayo sa buong araw. Magpahinga muna kayo. Maliligo muna ako. Magandang babae. Ang tagal mo nang nakaupo dito. Parang nananaginip ka pa rin. Siguro kasi, masyadong malaki ang pagbabago. Hindi ko pa agad naintindihan. Naiintindihan ko. Pero sa totoo lang, ang bayaw mo ay talagang isang kayamanan. Napakabata pa pero napakahusay na. At may lakas ng loob. Tingnan mo itong mansyon, napaka-imposing. Ang mahalaga ay, sa iyo bilang hipag, napaka-merespeto pa rin niya. Napakabait na lalaki. Talagang mahirap makahanap ng katulad niya.
Joe Bingbang, ano bang ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig sabihin. Pinupuri ko lang ang bayaw mo. Napakagaling niya. At napakagwapo pa. Ngayon may pera na ulit. Siguradong maraming manliligaw. Ligawan mo siya. Talagang nag-aalala ako para sa'yo. Huwag kang magpapadala sa mga babaeng walang kwenta na magpapaligaw sa kanya. Joe Bingbang, sasabihin ko sa'yo, ang anak namin si Xiaofeng ay isang mabuting bata. Napaka-inosente ng isip niya. Huwag mong subukang lokohin siya. Kung hindi, makikita mo. Ate Bingbang, ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Xiaofeng, ako at ang iyong ate, pinag-uusapan ka namin. Ano ang sinasabi ninyo tungkol sa akin? Tungkol sa iyo? Wala lang. Siguro, ang ate mo, unang beses niyang tumira sa ganitong karangyang lugar. Medyo hindi sanay. Pinapakalma ko siya. Ate, sinabi ko na sa'yo dati. Dati ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon naman, ako ang magpapasalamat sa'yo. Sa mga darating na araw, marami pang ganitong magagandang araw. Masasanay ka rin ng dahan-dahan. Xiaofeng, salamat sa'yo. Ayos na. Huwag muna nating pag-usapan ito. Ang mainit na tubig sa banyo. Inihanda ko na para sa iyo. Mamaya maligo ka. Mag-relax ka ng mabuti. Babalik na ako sa kwarto. Sige. Anong ginagawa mo, Liren? Pakiramdam ko. Yung tingin mo sa bayaw mo, laging kakaiba. Baka naman, ikaw na isang hipag ay nagkakagusto sa bayaw mo. Ano bang pinagsasabi mo? Talaga bang wala? Sige na. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Medyo gabi na rin. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Teka. Binalaan na kita ha. Sa bahay ninyo, naayos na ang inyong tubo. Dali, bumalik ka na sa sarili mong bahay. Hindi ko papayagan na ikaw, matandang baka, ay kumain ng sariwang damo namin na si Xiaofeng. Oh, gusto mo na akong paalisin. Inagaw mo ang bayaw mo. Ikaw. Pero, ang batang ito, makukuha ko ba o hindi? Kailangan subukan para malaman. Hindi ko akalain na darating din ang araw na ito para sa akin. Ngayon nakatira sa mansyon. Nakahiga sa malaking kama. Sa mahabang gabing ito. Mag-isa, sobrang boring. Kapag nagkaroon ako ng girlfriend, dapat katulad ng aking hipag na mabait. Tama. Natapos ko na ang sistema ng misyon. Hindi pa ako nakakapag-raffle. Sistema, raffle. Congratulations sa host. Nanalo ka ng Aston Martin. Isang limited edition na luxury car. Wow! Ang galing. Ngayon may luxury car na. May mansion na rin. Kung magkakaroon pa ng girlfriend, kumpleto na ang buhay ko. Ate Bingbang, bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba welcome si ate? Hindi makatulog si ate mag-isa. Gusto kitang puntahan para makipag-usap. Gabi na kasi, hindi yata maganda makipag-usap. Nandyan pa si ate sa kabila. Shh! Mahina lang. Sa oras na ito, dapat tulog na ang ate mo. At saka, nag-uusap lang naman tayo, wala namang ginagawa. Ibig mo bang sabihin, may iba ka pang iniisip tungkol kay Ate Bingbang? Namumula ang mukha ng maliit na bagay. Ang cute talaga. Ate Bingbang, ganito ka.
Natatakot akong magkamali. Ano ang gusto mong pagkakamali? Libre na dumating. Huwag sayangin ang pagkakataon, sabi ng Diyos. Huwag palampasin ang mabuting babae. Kung ganun, libre nang ang ibinigay. Huwag sayangin ang pagkakataon, sabi ng Diyos. Huwag palampasin ang mabuting babae. Masamang babae, huwag mag-aksaya. Kung ganun, maliit na bata, ano bang balak mong gawin? Si Ate Bingbang ay napakatalino. Hindi ba niya alam na ang isang lalaki sa ganitong oras ay dapat may ginagawa? Hindi ka ba natatakot na marinig ng kapitbahay na si ate? Hindi ka ba natatakot? Anong dapat kong ikatakot? Ikaw, bata, mas masama ka pala kaysa sa inaakala ko. Ang mga lalaki, kapag hindi masama, hindi mahal ng babae. Xiaofeng, gising ka pa ba? Pinainit kita ng gatas. Dadalhin ko ito sa iyo. Ate. Bakit si ate dumating sa oras na ito? Bilesen, magtago ka na. Hindi ba sinabi mo? Hindi ka natatakot na malaman ni ate. Nagbibiro lang ako noon. Kapag nakita talaga ni ate, lagot tayo. Bilesen, magtago ka. Xiaofeng, gising ka na ba? Papasok na ako. Magpapalit lang ako ng damit. Lalabas na ako agad. Magtago ka na. Saan mo ako gustong magtago? Magkubli dito. Xiaofeng, nagising kita. Ano, nakikita kong hindi ka masyadong kumain kanina. Pinainit kita ng gatas. Salamat, ate. Ilagay mo na lang sa tabi ng kama ko. Xiaofeng, bakit parang ang pangit ng itsura mo? Hindi kaya. May tinatago kang tao sa kwarto mo. Ate, ano bang sinasabi mo? Sa kwartong ito, bukod sa akin, sino pa ba ang nandito? Talaga? Bakit narinig ko? Kanina may ibang tunog. Ah, baka ako ang nagsalita habang nananaginip. Oo, nagsasalita habang natutulog. Nagsasalita habang natutulog. Posible rin na. Pusa sa labas ng bintana. Pusa sa labas. Paano nangyari na? Ang tunog ay nanggaling sa loob ng kumot. Xiaofeng. Mula pagkabata, tuwing nagsisinungaling ka, namumula ang iyong mga tainga. Ate. Siguro dahil masyadong mainit kagabi. Masyadong makapal ang kumot. Makapal ang kumot. Sige, tingnan natin. Gaano nga ba kakapal ang suot mo? Gaano nga ba kainit? Anong tunog iyon? Ate. Mukhang tumunog ang telepono mo. Ate. Ganito ka late may tumatawag sa'yo. Baka may emergency. Bilisan mo at sagutin mo na. Huwag mong patagilin. Sige na nga. Grabe, natakot ako. Buti na lang hindi napansin ni ate. Ikaw, bata, si ate mo. Talagang umalis na. Tara na, tara na. Ate Bingbang, bilisan mo habang pwede pa. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ate Bingbang, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Tingnan mo, natakot ka tuloy. Si Ate Bingbang nga hindi natatakot. Ikaw ay isang malaking lalaki. Ano ang kinatatakutan mo? O baka naman natatakot ka sa iyong hipag. Kapag nalaman niya, hindi mo alam kung paano ipapaliwanag sa iyong hipag. Sige, sige. Hindi na kita aasarin. Aalis na ako. Sige. Maliit na bata, ngayong gabi. Magpahinga ka ng maayos. Tayo. May marami pang panahon.
Si Joe Bingbang na babae. Napakalakas ng kanyang alindog. Kailangan talagang mag-ingat sa susunod. Kailangan talagang mag-ingat. Bakit bumalik na naman siya? Paano kung bumalik si ate? At makita si Joe Bingbang sa kwarto ko. Hindi ba't mabubunyag lahat? Bakit hindi ka pa umaalis? Dali na. Baka mahuli tayo ng ate ko. Ate, bakit nandito ka na naman? Xiaofeng, kanina, sino kausap mo? Wala naman. Akala ko, pusa ng kapitbahay sa kabila, nandito na naman at kinakalampag ang pinto. Walang problema, halos lumamig na ang gatas. Inumin mo habang mainit pa. Salamat, ate. Pagkatapos mo, matulog ka na ng maaga. Magpapahinga na rin ako. Bukas, kailangan kong pumasok ng maaga sa trabaho. Sige, ate. Magpahinga ka na rin ng maaga. Hatid kita bukas. Sige. Xiaofeng, saan galing ang kotse na ito? Noong bumili kami ng bahay, mukhang maganda, kaya bumili na rin ako ng isa para sa pagbiyahe. Ate, may trabaho ka ngayon, hatid kita. Wow! Porsche Limited Edition. Xiaofeng, ito ang kotse mo. Sakto, papasok na rin ako sa trabaho, kung okay lang. Pwede mo ba akong ihatid? Wala namang problema sa akin, pero kailangan kong makita ang aking hipag. Pareho lang naman tayong mga katrabaho. Sige, sabay na tayo. Tara na. Ang ganda, may magarang sasakyan, napaka-komportable at maginhawa. Salamat ha, Xiaofeng, walang anuman. Sige, mauna na kayo sa trabaho. Tawagan niyo ako pagkatapos ng trabaho. Nandito lang ako para sunduin kayo. Lin Feng. Bakit ka nandito? Hindi ko rin inaasahan. Ang makilala ka dito, talagang makitid ang daan ng mga kaaway. Ito ba ang iyong kotse? Oo nga. Ang kotse ko. Anong nangyayari? Bakit bigla kang naging mayaman? Naalala ko, nagtatrabaho ka rin malapit dito. Bakit naglakad ka lang? Ay, yung dati mong binobola, si Son Qiang. Bakit hindi kanya sinundo? Lin Feng, huwag kang magkunwari. Alam mo naman ang totoo. Sinasadya mong asarin ako, di ba? Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Ang pamilya ni Son Qiang may malaking problema sa negosyo kamakailan. Halos maputol na ang daloy ng pera. Hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Paano pa niya ako matutulungan? Wala talaga akong oras para alamin ang mga problema niyo. Pero sa tingin ko, ang pangarap mo sa mayaman, tapos na ito. Wasak na ang pangarap kong yumaman. Masaya ka ba ngayon? Tama nga ang sinabi mo. Ang galing mo, Lin Feng. Ngayon hindi na, katulad ng dati na sinusuyo mo ako. Tama ba? Bakit bigla ka na lang naging ganito kasama? Hindi ba't natutunan ko ito sa'yo? Ang kabutihan at kasamaan ay may balik. Ang tao'y gumagawa, ang langit ay nakatingin. Ikaw. Sige, Ate Bingbang, pumunta na kayo sa trabaho. Huwag kayong malate. Oo. Bakit ganito?
Si Lin Feng na walang kwenta. Pagkatapos kong alisin siya, bakit bigla siyang naging sobrang yaman? At bakit ang daming babae ang nakapaligid sa kanya? Sun Qiang, narinig ko na ang Fengshan Car Model Agency ay pagmamay-ari ng ate mo. Tama ba? Gusto kong tawagan mo agad ang ate mo ngayon. Paalisin niya si Zhao Li, ang babaeng walang hiya na iyon. Agad-agad, ngayon din. Magandang babae, mamaya, pupunta pa ako sa exhibition center. Para dumalo sa isang bagong car launch event, kailangan kong maghanda muna. Hindi na kita masasamahan. Sige, mauna ka na. Bye. Pasensya na, Manager Wang. Hindi ko sinasadya. Xiao Zhao, bakit ka hindi maingat sa paglalakad? Sakto, sa akin, may pansamantalang trabaho na kailangan kong ipaalam sa iyo. Punta ka sa opisina ko. Supervisor Wang, pupunta na sana ako sa dressing room para magpalit. Kailangan kong maghanda. Paano ang aktibidad sa booth ngayong hapon? Bakit? Ako ang supervisor. Hindi ba kita mapapagalaw? Ano ba ang mas mahalaga? Trabaho o ang mga bagay mo? Dali, pumunta ka na dito. Supervisor Wang, ano ito? Magandang babae, gusto ko lang makipag-usap sa iyo, tungkol sa susunod na hakbang ng iyong karera. Huwag kang kabahan. Uminom ka muna ng tubig. Pasensya na. Papahiran kita, huwag kang lumapit. Xiao Zhao, sa totoo lang, gusto ko ang tipo mo. Maunawain. Maganda ang katawan. Ikaw. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, sisiga na ako. Sisiga. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang sumunod ka. Sasabihin ko na sa'yo, matagal nang may galit sa'yo ang iba. Tatanggalin ka. Kung mapapaligaya mo ako, baka sakali, matutulungan kita sa kumpanya. Para manatili ka pa ng ilang buwan. Kung hindi, umalis ka na ngayon. Ikaw ay nanghaharas sa trabaho. Ikaw ay lumalabag sa batas. Huwag kang magdaldal. Huwag kang bastos. Bitawan mo ako. Ikaw na walang hiya. Bitawan. Bitawan mo ako. Patayin. Hoy, ate, anong nangyari? Hoy, Xiao Feng. Ako ngayon, halos. Naapi ako ngayon. Ano? Ate, linawin mo, ano nangyari sa'yo? Wala na akong problema ngayon. Sa kritikal na sandali, lumaban ako, binato ko siya ng baso. Kaya nakatakas ako. Nakakainis, ate. Huwag kang matakot, huwag kang gumalaw. Pupunta na ako dyan. Kumusta? Ikaw ba ang bayaw ni Zhao Liren? Ginoong Lin Feng, tama ba? Sino ka? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito ng mga modelo, Sun Qing. Nasaan ang hipag ko? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Ginoong Lin, sa harap ng maraming tao, ilagay mo ang iyong kamay sa aking balikat. Hindi ito tama. Pasensya na, Ginoong Sun. Masyado lang akong nagmamadali. Walang problema. Kapag nag-aalala, nagkakamali, sumama ka muna sa akin. Ang buong pangyayari, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa'yo.
Ginoong Son, yung nangyari kanina, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin. Pwede mo bang sabihin sa akin, nasaan na ngayon ang hipag ko? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Tungkol sa asawa ng kuya mo, si Zhao Liren. Alam ko na ang lahat. Ang totoo, ang kapatid kong walang kwenta, si Son Qiang, tumawag sa akin. Sinabi niya na paalisin ko siya. Sinabi ko sa mga tauhan ko, ipaabot ang desisyon. Pero hindi ko inasahan. Ginamit ito ng mga tao sa ibaba. Ginamit nila sa pinakamatinding paraan, para takutin ang iyong hipag. Kaya ang hipag ko, huwag kang mag-alala, ang iyong hipag, ay natakot lang ng kaunti. Inayos ko na may sasama sa kanya sa ospital, para sa masusing pagsusuri, at counseling. Tungkol naman sa walang muwang na Supervisor Wang, pinaalis ko na siya. At pananagutin siya ayon sa batas. Salamat, Mr. Son. Teka. Sinabi mo kanina na si Son Qiang ay kapatid mo. Oo. May ilang bagay, parang nagkataon lang. Yung kapatid ko ngayon, ang girlfriend niya. Parang, siya yung ex mo. Inis mo siya. Pinilit niya kapatid ko na mag-pressure sa akin, para tanggalin ko ang asawa mo sa trabaho. Ganun pala. Bakit parang wala kang pakialam? Narinig ko na dati ang kalagayan ng pamilya mo ay hindi maganda. Noon yun. Ngayon, may kakayahan akong buhayin ang aking hipag, kahit nagtatrabaho siya o hindi, kaya ko siyang buhayin. Balik tayo sa usapan. May bagong girlfriend ang kapatid ko. Hindi ko siya gusto. Kung gusto mo o hindi, problema mo yan. Wala na akong relasyon kay Chin Lily. Matagal na kaming wala ng koneksyon. Alam ko. Ang ginawa ng kapatid mo, talagang ikinainis ko. Ginoong Son, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Anong kasabihan? Utang ng kapatid, binabayaran ng ate. Anong balak mo, sistema? Tulungan mo akong i-check kung ang magandang boss na si Sun Qing ay kasal na ba? Na-detect si Sun Qing, tumutugma sa mga katangian ng isang mahusay na asawa. Mahalin mo siya, makakakuha ka ng isang S-class na misteryosong blind box. S-class na blind box. Magandang bagay yan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Natulog ang kapatid mo sa ex ko. Niloko mo ako. Dapat ba akong kunin ang utang na ito mula sa kanyang kapatid, kasama ang interes, at ibalik sa akin? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi ako babaeng ganoon. Kapag sinabi ng babae na ayaw niya, ibig sabihin gusto niya. Hindi ko inaasahan. Ang galing mo pala. Hindi ko akalain na si Mr. Son ay ganito pala ka-passionate. Mukhang ang bulaklak mong ito ay matagal nang natutuyot. Ang lumang pandilig sa bahay. Paano naman mapapadilig ng sapat ang bulaklak kong ito na kasalukuyang namumulaklak na rosas? Tama. Ngayon, sa pagitan natin, pantay na ba tayo? Oo, parang ganun. Dahil pantay na tayo, pwede ba kitang hinga ng kaunting tulong? Anong tulong? Kahit na ang kapatid kong lalaki ay hindi masipag, bilang kanyang ate. Ayokong makasama siya ng ex-girlfriend mong baluktot ang pananaw. Bukod pa rito, pinaglalaroan lang siya nito. Anong kinalaman ko dyan? Oh, talaga. Mukhang kayong mga lalaki ay talagang mga manloloko. Kakapanumpa lang ng pagmamahalan. Biglang nagbihis at hindi na umamin. Ginoong Son, hindi naman dapat ganito ang usapan. Ang tawag natin dito ay, ang isa ay handang magbigay, ang isa ay handang tumanggap. Pareho lang silang may kailangan. Hindi ba? Nakakainis. Pag-usapan na natin ang mahalaga, yung ex mo. Talagang may dating siya. Nahuhumaling ang kapatid ko sa kanya. Ganito na lang, tulungan mo akong mag-isip ng paraan para siya na mismo ang lumayo sa kapatid ko. Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng 1 milyon bilang gantimpala, Zay. Sa tingin ba ni Mr. Son, mukha ba akong nangangailangan ng 1 milyon? Kung ganun, paano kung idagdag mo ako? Kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Si Chin Lily ay buntis. Pero duda ako. Ang bata sa kanyang sinapupunan
ay maaaring hindi anak ng kapatid ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng tiyak na ebidensya. Ang transaksyong ito ay mukhang interesante. Sige, gagawin ko. Tumatawag ang kapatid ko. Pakinggan mo. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Hello, Xiao Qiang. Anong nangyari? Hello, ate. Yung ipinakiusap ko sa'yo, nagawa mo na ba? Ang ibig mong sabihin, tanggalin si Zhao Li, yun ba? Oo nga, madaliin mo na ang pagtanggal sa kanya. Gustong magtanggal ng tao, tinanong mo ba ako? Tumigil ka sa iyong mga ilusyon. Hoy! Kakaiba. Sa telepono ng ate ko, bakit may boses ng lalaki? Baka asawa ng ate mo. Imposible. Ang bayaw ko ay isang matandang lalaki. Narinig ko na ang boses niya. Hindi naman talaga ganito, ang boses na ito. Mukhang bata pa. Baka naman ang ate mo. May tinatagong kabit na bata. Ano bang pinagsasasabi mo? Pero sa totoo lang, yung tunog kanina, talagang pamilyar. Pero hindi ko maalala kung saan ko narinig. Ang saya mo nung nagmura ka kanina, ano? Oo, ang saya nga. Pero mas masaya. Yung kapatid mo natulog sa ex ko, at ako, ay napasunod ko ang kanyang ate. Kaya patas na tayo. Bahala ka. Wala kang kwenta. Yung pinanggako mo, huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Ang mga pangako ko sa mga magagandang babae, hindi ko kailanman sinisira. Pero, bago ang lahat, ang aking hipag sa iyong kumpanya, hindi papayagan na makaranas ng anumang pang-aapi at pagdurusa. Maaasahan mo yan. Susunod, ipapadala ko ang aking personal na sekretarya na sasamahan ka para protektahan ang iyong hipag at tiyakin ang kanyang kaligtasan sa loob ng kumpanya. Gantimpala ng isang S-Class na misteryosong kahon. Buksan agad. Buksan agad. Naipadala na sa telepono ng host. Pakisuri na lang. Grabe. Si Chin Lily pala yun. Mga malalapit na larawan niya sa iba't ibang lalaki. Pati mga record ng pag-check-in sa hotel. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin, sistema. Teka. Tingnan ko nga itong mga dokumento. Kung may mas matindi pa dito. Tama nga ang hinala ko. Si Chin Lily na talagang malandi. Talagang hindi na magbabago. Patago siyang nakikipaglandian, hindi lang isa o dalawa, yung bata sa tiyan niya. Sa isa pang matandang lalaki, nagkasabuat sila, para lokohin si Sun Qiang. Para lang makuhang ang kayamanan ng pamilya Sun. Ano bang pinagbubulungan nyo dyan? Tingnan mo na lang, nandito lahat ng ebidensya. Ano? Si Chin Lily. Ang batang dinadala niya, talagang hindi anak ng kapatid ko, at naglalakas loob pang maghangad sa kayamanan ng pamilya Sun. Hindi pwede. Sasabihin ko na ito sa kapatid ko ngayon din. Ibubunyag ko ang tunay na mukha ng babaeng ito. Ay, huwag magmadali. Ngayon, dalhin ang ebidensya at harapin sila. Masyadong magaan para sa kanya. Bakit hindi natin hayaan siya mismo na ipakita ang kanyang tunay na kulay? Kakaiba. Sa telepono ng ate ko, bakit may boses ng lalaki? Habang naririnig ko ang boses, parang pamilyar ito. Hindi ko lang maalala kung saan ko ito narinig. Huwag mong sabihin, ang boses na iyon, parang pamilyar din sa akin. Hindi ko rin maalala kung sino iyon. Pero, mahal, paalala lang sa iyo. Sabihin mo sa ate mo na mag-ingat. Ang ate mo ay maganda at mayaman. Mag-ingat siya sa mga lalaking may masamang balak na lumapit sa kanya. Baka may balak silang kunin ang yaman ng pamilya nyo, at may masamang plano. HMPH, pupunta ako ngayon sa kumpanya ng ate ko. Gusto kong makita kung sino ang walang kwentang lalaking iyon na nang-aakit sa ate ko. Kaya sabihin mo, ngayon, ano ang dapat gawin tungkol dito? Kailangan nating planuhin ito ng maayos. Boss, may problema. Ang kapatid mong si Sun Xiao, diretsong pumasok kasama ang girlfriend niya. Ayos lang, hindi ko pa sila hinahanap. Sila na mismo ang lumapit. Huwag munang magpanik, ako na ang bahala dito. Ate, yung boses ng lalaki sa telepono kanina, sino ba talaga siya? Lin Feng, bakit ka nandito? Nasaan ako? Parang hindi ko naman kailangan i-report sa'yo, di ba? Oh, alam ko na. Sigurado ako na dahil sa hipag mo, natanggal siya sa trabaho, kaya hindi ka mapakali, at nandito ka para manggulo. Tama ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Lin Feng.
Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Lin Feng, walang silbi ito. Ang lakas ng loob mong pumasok sa opisina ng ate ko. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Ano, nasaan ang mga gwardya? Palayasin niyo siya. Sun Qiang, tumahimik ka. Ate, bakit mo ako sinisigawan? Siya naman ang nauna. Sino ba ang walang dahilan? Siyempre hindi. Sakto. Kayong dalawa ay nandito. Ngayon, may iaanunsyo ako. Sun Qiang, makipaghiwalay ka agad sa babaeng ito. Ngayon din. Simula ngayon. Hindi mo na siya pwedeng makita. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko naman hihiwalayan si Lily? Lin Feng, ipakita mo sa kapatid kong ito, ang laman ng cellphone mo, para makita niya, at magising ang utak niya. Sun Qiang, narinig ko, dati si Qin Lily. Pinilit kang tawagan ng ate mo, para tanggalin ang hipag ko, tama ba? Oo, bakit? May reklamo ka ba? Wala akong reklamo, nagtatanong lang ako. Alam mo ba kung bakit? Pinilit niyang paalisan ang hipag ko, para gantihan ako. Bakit? Dahil alam ko ang isang lihim niya. At siya, natatakot na sabihin ko ang lihim na ito, sa iyo at sa kapatid mo. At siya, natatakot na sabihin ko ang lihim na ito, sa iyo at sa kapatid mo. Lihim. Siyempre ang nasa tiyan niya. Ang lihim ng batang iyon. Lin Feng, huwag kang magsalita ng walang kwenta dito. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Ano bang sinasabi mo? Ay naku, Sun Qiang, talagang naaawa ako sa iyo. Kahit na dati si Qin Lily, tinawag akong tuta niya ng 4 na taon, pero hindi ko inakala na mas magaling ka pa sa akin, at mas walang pag-iimbot, at mas dakila, at mas masaya pa. Naisuot ang isang, berde ang sombrero, ang mas mahalaga, masaya ka pang magpalaki ng anak ng iba. Sa tingin ko ang TV station, may utang sa iyo ng isang gantimpala para sa walang pag-iimbot na kabutihan. Kung meron mang ganitong parangal, iboboto kita. Sa tingin ko ngayong taon, sa listahan ng 10 pinaka nakakaantig na tao sa Jiangcheng, siguradong may lugar ka doon. Ano bang sinasabi mo? Ganito. Tingnan mo itong chat record. Pakinggan mo itong voice message. Talagang nakakaloka. Mahal, hindi kaya mabubunyag ang ating lihim. Huwag kang mag-alala. Siguradong sa'yo ang dinadala ko. Si Sun Qiang na walang kwenta, ginamit ko lang siya. Niloko ko siya, masaya pa siyang nagiging tanga. Mas tanga pa siya kaysa kay Lin Feng. Kapag nakuha na ang kayamanan ng pamilya Sun, tayo'y aalis na at maglalakbay ng malayo. Qin Lily, nagkaroon ka ng lakas ng loob na lokohin ako. Niloko mo ako, di ba? Hindi. Gusto mo pang makuha ang kayamanan ng pamilya Sun, di ba? Tingnan mo, papaluan kita, masamang tao. Tingnan mo, bubugbugin kita. Huwag mo na siyang bugbugin, mahal. Peke ang recording na iyon. Pinagsama-sama lang iyon. Ang bata sa tiyan ko. Talagang sayo iyon. Sige, sabi mo anak ni Sun Qiang ang bata. Kung ganun, pumunta tayo sa ospital ngayon. Magpa-DNA test tayo, para malaman ang katotohanan. Hindi pa ipinapanganak ang bata. Anong DNA test ang gagawin? Lin Feng, huwag kang magpakalat ng apoy dito. Ngayon, napaka-advanced na ng medisina. Pati ang fetus ay pwede. Magpa-DNA test. Depende kung may lakas ng loob ka. Hindi ko gagawin. Nagkakaisa lang kayo. Para suran ako. Bakit ako gagawa niyan? Hindi mo gagawin. Ibig sabihin may tinatago ka. Wala akong tinatago. Gago ka. Sisapakan kita. Niloko mo ako, nangaliwa ka, mga gwardya, pumasok kayo, pinagtaksilan mo ako, hinailan ng kapatid ko, bitawan mo ako. Bitawan niyo ako, putik ka, bubugbugin kita. Ang lakas ng loob mong tumakbo, sasaktan kita. Ngayon, may gusto ka pa bang sabihin? Lin Feng, magkasama tayo ng 4 na taon. 4 na taon ng masasayang alaala. Ganito ka ba talaga kalupit? Kailangan mo ba talagang gawin ito sa akin? Gusto mo ba akong itulak sa kapahamakan? Qin Lily, may lakas ka pa ng loob na banggitin ang 4 na taon sa kolehiyo. 4 na taon sa kolehiyo. 4 na taon kitang sinamba. Kahit nang utang pa ako online. Para lang mapuna ng iyong kayabangan. Ano ang napala ko? Ang kapalit ay ang iyong pagtatapos. At pagsakay sa BMW ng iba. Qin Lily, itigil mo na ang pagpapanggap mo. Ngayon, kapag nakikita kita, nandidiri ako. Ikaw, tama na.
Ang kaguluhang ito, dapat nang matapos. Dalhin niyo siya sa labas. Simula ngayon, bawal na siyang pumasok sa kumpanya. Bukod pa rito, ipasa ang aking utos sa Jiang Cheng. Kung may makakita na siya'y muling mangungulit sa kapatid ko, sabihin mo sa akin. Sa bawat pagkakataon, ipapabugbog ko siya. Walang patawad. Mahal. Mahal, nagkamali ako. Pupunta ako ngayon, at ipapalaglag ang bata sa tiyan ko. Magkakaanak ako para sa'yo sa hinaharap. 1, 10, kahit 100. Mahal, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Talaga, lumayas ka na. Ano pang hinihintay mo? Dalhin siya sa labas. Huwag. Huwag. Mahal, mahal. Tama na, Xiao Qiang. Kung walang aalis, walang darating na bago. Matapos ang pangyayaring ito, dapat ka nang lumaki. Magpakatatag ka, ipakita mo, ang pagiging tagapagmana ng pamilya Sun. Ginoong Lin. Salamat sa iyo, malaki ang naitulong mo sa amin. At ang kapatid kong ito, ay tuluyang nagising. Sabihin mo, paano kita pasasalamatan? Sobra naman ang sinabi mo, Ginoong Sun. Tinutulungan kita para rin matulungan ang ate ko na makamit ang hustisya. At tungkol sa pasasalamat, di ba dati, nagpasalamat ka na? Ano ba ang sinasabi mo? Nandito pa ang kapatid ko, nakakainis naman. Ate, sa estado mo ngayon, hindi ko pa ito nakikita dati, sa harap ng kahit sinong lalaki, ganito kang mahiya. Sige na, wala ka nang kailangan dito, lumabas ka na, tama na, sa susunod na maghanap ka ng girlfriend, buksan mo ang mga mata mo, huwag mong hayaang ang ate mo, ang maglinis ng kalat mo, naiintindihan ko, ate, lumabas ka na rin. Anong ginagawa mo? Ngayon, umalis na ang mga hindi kailangan. Gusto kong si Ginoong Sun ay magpasalamat ulit sa akin. Kanina sinabi mo na nagpasalamat ka na, di ba? Hindi iyon sapat. Kasalanan ni Ginoong Sun, masyado siyang kaakit-akit. Ayas ka. Sun Qiang, hayop ka. Hindi ba ako nabuntis ng iba? Ibig bang sabihin, wala nang halaga ang pagmamahalan natin? Sasabihin mo na lang na tapos na tayo. Wala kang puso, hayop ka. Lumayas ka, kung magwawala ka pa, hindi kami magpapakabait sa'yo. Lumayo ka. Hello ate, kamusta ang mga nakaraang araw? Kailan ang kasal ni Sun Xiao? Nakapagdesisyon na ba kayo? Ako nga, hindi na makapaghintay maging abay. Anong desisyon? Tapos na ang lahat. Si Lin Feng na walang hiya. Sinira niya ang lahat. Wala na. Ate, huwag ka munang mag-alala. Pupuntahan kita ngayon din. Bilisan mo na. Ay naku, bakit hindi ka pa dumarating? Ate. Anong nangyari? Si Lin Feng lahat, yung walang silbing tao na yun. Siya ang Samaira, sa kasal namin ni Ginoong Sun. Hindi nga. Ano ba talaga ang sinabi ni Lin Feng kay Ginoong Sun? Sinisiraan niya ako. Iniisip niya na tinraidor ko siya. Hindi mo matanggap na masaya ako. Ayaw mo akong magpakasal sa mayaman. Ang daming kalokohan ni Lin Feng. Alam mo naman yan. Mas masahol pa sa hayop. Ate, huwag kang matakot. Ang galit na to. Ako ang bahala dyan. Lin Feng. Napansin ko. Parang lalo kitang nagugustuhan. Hoy. Hoy Lin Feng, nasaan ka ngayon? Hoy, Lin Feng, nasaan ka ngayon? Si Qin Lingling ito, bakit mo ako hinahanap? Nasaan ako? Anong pakialam mo? Anong problema? Hindi mo ba alam kung ano ito? Hindi ba't iniwan ka ng ate ko, dahil wala kang silbi? Anong karapatan mong maglagay ng balakin? Sirain ang relasyon ng ate ko at ni Sun Xiao. Anong klaseng lalaki ka ba? Lin Feng, isa kang inutil na asong ulol. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan si Sun Qiang na pakasalan ako. Pero sa paningin ko, ikaw ay palaging, yung taong nilate ko, habang buhay. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Sige. Ngayon, ako na dating nilate mo. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. May pera at may mansyon. May kasama pang magagandang babae. At ikaw, ang pangarap mong mapang-asawa ang mayaman ay naglaho. Ngayon, galit na galit ka ba? Ikaw, ngayon,
Ako, na dating sunod sa Niren sa'yo, mas maganda na ang buhay ko kaysa sa'yo. May pera, may bahay, at may magagandang babae sa tabi ko. Samantalang ikaw, ang pangarap mong magpakasal sa mayaman ay naglaho na. Ngayon ikaw, galit ka ba? Ikaw. Hoy, Lin Feng, magkita tayo minsan. Walang oras. Wala ring interes. Hoy. Ang lakas ng loob niyang ibaba ang tawag ko, Lin Feng. Hintayin mo lang ako. Sabi ni Sun Qing, nasa ospital pa rin si ate para magpa-check up. Sakto, susunduin ko siya. Paano mo nalaman na nandito ako? Sabi ni Sun Qing, nasa ospital pa rin si ate para magpa-check up. Sakto, pupunta ako para sunduin siya. Paano mo nalaman na nandito ako? Qin Lingling, kung nandito ka para ipagtanggol ang ate mo, sa tingin ko, hindi na kailangan. Dahil ang totoo, hindi naman talaga tulad ng sinabi ng ate mo. Anong hindi kailangan? Ikaw ang gumawa ng masama, hindi mo pa pinapagsalita ang iba. Ang katotohanan ay iniwan ng ate mo. Kasalanan niya iyon. Kasalanan niya iyon. Ikaw ang nagudyok kay Sun Xiao. Nagkakalat ng alingas-ngas. Ay naku. Qin Lingling, hindi ka nag-iisip. Ang ate mo ay maraming karelasyon. Ang batang dinadala niya, hindi naman kay Sun Xiao. Nang malaman ito, siya ay agad na iniwan. Naiintindihan mo ba? Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang ate ko. Ang ibig kong sabihin, hindi ka nag-iisip. Ang ate mo ay may maraming karelasyon. Ang batang dinadala niya, hindi anak ni Ginoong Sun. Nang madiskubre, agad siyang tinanggal. Naiintindihan mo ba? Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang ate ko. Siya ang ate mo. Ano ba talaga ang ugali niya? Hindi mo ba alam sa puso mo? Ang ate ko ay medyo mahilig sa karangyan. Pero hindi naman siya. Kasing sama ng sinasabi mo. Sige. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi tayo magpustahan? Sige, postahan. Sino ba ang natatakot kung talagang mayroon kang ebidensya na magpapatunay na totoo ang sinasabi mo? Ako si Qin Lingling. Kahit ano ang gusto mong gawin, kahit ano ang gusto mong mangyari, itong si Qin Lingling, hindi naman masama ang ugali. Ginagamit mo ang malaswang tingin. Bakit mo ako tinitingnan? Sige na, wala akong oras para makipaglokohan sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, mas mabuti pang tingnan mo ito. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan kabastos? Bakit mo ako tinitingnan? Sige na, wala akong oras para sa kalokohan mo. Kung hindi ka naniniwala, mas mabuti pang tingnan mo ito. Imposible. Ang totoo ay hindi may tatago. May mga larawan at recording bilang ebidensya. Ang pamilya Sun ay may hawak ng matibay na ebidensya. Kaya si Sun Qiang ay walang pag-aalinlangan. Ilaglag mo na ang ate mo. Imposible. Siguradong peke lahat ng ebidensyang ito. Gusto mo lang suran ang ate ko. Sige. Kung yan ang gusto mong isipin. Wala na akong magagawa kundi tumawag ng pulis. Gusto sana ng pamilya Sun na ayusin ito ng pribado. Pero kung tatawag ka ng pulis ngayon, ang ate mo ay manloloko. May intensyon na kunin ang pera ng iba. Malinaw ang ebidensya. At baka, makulong siya ng ilang taon. Sige. Kung gusto mo talagang sabihin yan. Kaya mapipilitan akong tumawag sa pulis. Balak sanang ayusin ng pamilya Sun ng pribado. Pero kung tatawag tayo sa pulis ngayon, ang ate mo ay makakasuhan ng panloloko. Pagnanakaw ng ari-arian ng iba, malinaw ang ebidensya. Kung mamalasin, maaaring makulong siya ng ilang taon. Huwag kang tumawag ng pulis. Bakit ngayon ka naniniwala? Hindi ko talaga inaasahan na magagawa ng ate ko ang ganitong bagay. Ito ang tinatawag na kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Ang ate mo, siya ang may kasalanan. Dapat mag-ingat ka na sa susunod, bayaw. Sa totoo lang, sa tingin ko, mabuti ka naman talagang tao. Kaso lang, medyo walang mata si ate. Hindi ka niya pinahalagahan. Ngayon, sa tingin ko, ang pagkawala mo ang pinakamalaking kawalan niya. Si Qin Lingling. Bakit ba ganyan ang tingin niya? Tumingin ka sa akin. Sige na, dahil naiintindihan mo na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Bayaw. Tama na, hindi na ako ang bayaw mo ngayon. Ako at ang ate mo, wala na tayong anumang relasyon. Sige. Lin Feng, pagkatapos mong hiwalayan ng ate ko, naisip mo bang maghanap ng bagong nobya? Bakit mo tinatanong? Nagtatanong lang ako. Oo, naisip ko. Pero ngayon, ang ganda ng mga kondisyon ko.
Kaya ang pamantayan ko sa girlfriend, syempre mataas din. Hindi ko gusto ang karaniwang tao. Ate Tian. Lin Feng. Noong huli kang nasa tindahan, hindi man lang kumukurap, sa dami ng magagandang babae. Saan ka ba kumukuha ng ganyang kalaking pera ngayon? Anong pakialam mo? Lin Feng. Nagtatanong lang naman ako. E di magpatuloy ka sa pag-uusisa, wala akong masasabi. Lin Feng. Ate. Feng. Bakit ka nandito? Narinig kong nagpapa-check up ka sa ospital. Nag-aalala ako sa'yo, kaya pumunta ako para sunduin ka. Ano sabi ng doktor? Wala na. Huwag mag-alala, sabi ng doktor. Medyo nagulat lang. Magpahinga lang at magiging maayos. Tama na, tumawag si G. Son, tungkol sa mga bagay sa kumpanya. Naayos ko na. Ate. Kung ayaw mo nang magtrabaho, pwede kang magpahinga sa bahay. Sa kakayahan ko ngayon. Kaya kitang buhayin. Hindi pwede yan. Ate, paano mo ako mapapakain? Bakit hindi? Basta gusto mo. Kaya kitang alagaan habang buhay. Sige na, ate, kung wala nang iba pa. Uuwi na kami. Pasensya na. Qin Zishen. Qin Zishen. Qin Zishen, anong ginagawa mo dito? Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Qin Zishen. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Siya ang aking hipag. Dinala ko siya dito para magpa-check up. Xiao Feng, sino ang babaeng ito? Ang ganda niya. Ang pangalan niya ay Qin Zishen. Kaklase ko siya noong high school. Napakabait ng tao. Maganda pa. Mabuti ang kalooban. At saka, siya ang dating muse ng aming high school. Ate, ano yang ekspresyon mo? Ikaw pala ang aming kaklase ni Xiao Feng sa high school. Ang dalagang ito, napakaganda niya. Ate, kumusta? Ako si Qin Zishen. Dumating na rin si Xiao Feng. Nasa tamang edad na siya para magka-girlfriend at magpakasal. Nag-aalala ako, hindi pa namin siya nahanap ng tamang kapareha. Itong babae, mukhang mabait at maunawain. Kaklase pa ni Xiao Feng. Kilala na nila ang isa't isa. Napakaganda. Zishen. Ikaw ba ay kasal na? May boyfriend ka na ba? Ngayon. Wala pa. Sakto. Tingnan mo, ikaw at si Xiao Feng ay magkaklase. Nagkita kayo. Tadhana ito. Sakto hapon. Punta ka sa bahay namin para sa isang simpleng hapunan. Hindi yata maganda yan. Ate. Anong ibig mong sabihin? Xiao Feng. Siya ang kaklase mo noong high school. Ano sa tingin mo sa babaeng ito? Si Zishen ay mabait, maganda, at mabuti. Tama nga iyon. Makinig ka sa iyong ate. Kapag nakakita ka ng babaeng gusto mo, huwag mo siyang palampasin. Ate. Ako. Huwag kang mag-alala. Ate ang bahala sa bagay na ito. Ganito kasi, Zishen. Si Xiao Feng ay nabangga ka kanina. Talagang nahihiya siya. Gusto ka naming imbitahan na kumain sa bahay. Una, para humingi ng tawad. Pangalawa, kayo ni Xiao Feng ay magkaklase noong high school. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sakto, pwede tayong magkumustahan sa bahay. Unang pambansang ospital. Sige, ayos lang. Salamat, ate. Pwede nyo ba akong hintayin matapos ang trabaho? Syempre pwede. Marami kaming oras, magtrabaho ka lang. Sige, kumain ka pa, ate. Natatakot ka kanina. Zishen, kumain ka rin ng marami. Salamat. Zishen, ang mga pagkain ba namin ay nasanay ka na? Salamat, Ate Liren, masarap ito. Kung ganun, ikaw at si Xiao Feng ay magkaklase noong high school. Ano ang impresyon mo sa kanya noon? Si Lin Feng ay mabait. Noong magkaklase pa kami,
Palagi siyang matulungin. Maraming beses niya akong tinulungan. Pagkatapos, naging abala na ang lahat. Nag-aaral sa kolehiyo at nagtatrabaho. Hindi na kami masyadong nagkakausap. Ngayon nagkita tayo, tadhana ito. Oo, tadhana nga. Kung tadhana nga ito. Tingnan mo, maganda naman ang impression mo kay Xiaofeng. Talagang mabait siya. Oo, totoo, napakatapat niyang tao. Bakit hindi kayong dalawa? Subukan yung mag-date. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Ay nako, biro lang naman. Tingnan mo, ang tense mo. Sige na, hindi ko na kayo aasarin. Kayong mga kabataan, mag-usap-usap naman kayo. Mas makilala pa natin ang isa't isa. Medyo pagod na ako. Mauuna na akong magpahinga sa kwarto. Kayo na lang ang magpatuloy kumain. Mag-usap kayo ng mabuti. Huwag niyo akong alalahanin. Zizuan. Nagbibiro lang ang hipag ko. Ganyan talaga siya. Huwag mong dibdibin yan. Ano? Naalala ko noong nasa kolehiyo ka pa. Hindi ba nagkaroon ka ng girlfriend? Akala ko nga matagal ka ng kasal. Oo, nagkaroon pero tapos na iyon. At saka, hindi pa ako nakakatagpo ng tamang tao. Oh. Sa mga nakaraang taon. Kumusta ka na? Ayos lang. Pero nagkaroon din ng ilang mga pagsubok. Pero sa wakas, nagtagumpay din. Napansin ko. Ngayon nakatira ka na sa magandang lugar. Alam ko naman, sa mga nakaraang taon, marami ka ring pinagdaanan, na mahirap na mga bagay. Pero ang mahalaga, maganda ang kinalabasan. Salamat. Sige. Busog na rin ako. Salamat sa inyong pag-aasikaso. Medyo gabi na rin. Aalis na ako. Hatid na kita. Zizuan. May gusto akong sabihin sa'yo na matagal ko nang kinikimkim. Simula pa noong high school. Gusto na kita noon pa man. Pero noong panahong iyon, natatakot akong hindi kita karapat-dapat, kaya hindi ko nagawang sabihin sa iyo. Hindi ko inakala na makalipas ang maraming taon, magkikita pa rin tayo sa ganitong paraan. Sa palagay ko, ito ay biyaya mula sa langit. Sana ang damdaming ito ay hindi pa huli para sa iyo. Lin Feng, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Totoo, bawat salita ay totoo. Nadetect ang emosyonal na pagbabago ng host, umabot sa peak value. Napakataas ang resonance sa target na si Qin Zishan. Binabati kita, host, sa pagdaan sa mga pagsubok, sa wakas natagpuan mo, ang iyong itinakdang tunay na pag-ibig. Sistema, sandali, huwag munang magmadaling bumati. Alam ng sistema kung ano ang ikinababahala ng host. Huwag mag-alala, host, sa pamamagitan ng malalim na pag-scan ng sistemang ito. Malinis ang emosyonal na karanasan ni Qin Zishan. Malinis ang katawan at isipan. May bihirang katangian ng isang inosenteng dalaga. Ayon sa database ng sistema. Pinakamahusay na asawa para sa host, 100% tugma. Talagang napakaganda. Bagaman ang sistemang ito ay isang sistema ng cashback para sa pagpapaligaya sa asawa, nagsusumikap ito na ang host ay makakuha ng kayamanan sa pamamagitan ng pagpapaligaya sa asawa. Ngunit ang pangunahing layunin ng sistema ay umaasa na sa huli ay makahanap ang host ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na pag-ibig para sa sarili, magbuo ng masayang pamilya at simulan ng perpektong buhay. Binabati kita, host, nagawa mo ang pinakamahalagang hakbang. Lin Feng. Talaga bang handa kang makasama ako? Oo, handa ako.